Secret Files. Sana wala ng ibang nakakaranas ng nararanasan ko. Tawagin na lang ako sa pangalang Aika. 24 years old na ako ngayon. Single mother. If ipapa, elevated ang nanay ko. At 5 kaming binubuhay niya. Pero iba ang tatay ko sa mga kapatid ko. At ako ang panganay. Ay, pata. Nakapagtapos na ako ng pag-aaral. At nagtatrabaho ngayon bilang teacher. Ang mga kapatid ko naman ay nag-aaral pa. Pero, malapit na din matapos ang 2 sa kanila. Na-inspire akong sumulat or mag-send ng secret file ko nung narinig ko yung secret files last August 11. Tungkol din sa tatay na paulit-ulit niloloko ang asawa at anak niya. So eto na nga po yung secret file ko. 3 years old ako nang iwan kami ng tatay ko. May usapan daw sila ni mama noon. Nauuwi siya sa araw ng birthday ko. At siya ang bibili ng cake ko. Pero wala. Walang tatay na umuwi dahil sa ibang lugar siya nagtatrabaho. Ilang linggo din ang nakalipas pero hindi pa rin siya umuwi. Susundan siya ni mama. Kasama ako. Pagdating namin sa bahay nila, ang sabi nila wala daw siya roon at nasa trabaho. At sabi ni mama, hindi daw kami pinapapasok sa bahay nila. So pinuntahin namin sa trabaho niya. Pero wala rin siya dun. Buti na lang. Meron akong tita na nakatira malapit sa kanila. Sa doon kami tumuloy ni mama. Kinabukasan, bumalik uli kami. At nakita ni mama ang tatay ko na may kasamang ibang babae si Papa. Nasaktan si mama ng sobra. Kaya simula ng araw na yun, hindi na kami nagpakita sa kanya. Kumuwi uli kami sa probinsya sa Loilacon. Alam naman ng tatay ko kung saan kami nakatira. 1 taon ang lumipas. Nakilala ni mama yung tatay ng mga kapatid ko. Nung bata ako, kuya lang ang tawag ko sa kanya. Pero dahil rin sa pagpupumilit nila mama, sasanay na din akong tawagin siya ng papa. At ayun naman, nagkaanak sila ng 4. Bata pa lang ako, napapansin ko na hindi na magaan ang loob ko sa kanya. Wala pa akong kamuwang-muwang nung iwan ako ng tatay ko. Kanakaila ko ang totoo kong tatay ay yung kinakasama ni mama. Mabigat sa pakiramdam pagkasama siya. Ayoko siyang nakikita.
Sa'yo ko siyang nakakasama. Masama palagi yung pakiramdam ko sa kanya. Kahit dati pa na sinusubukan ko naman na maging ka-close siya para kay mama at sa mga kapatid ko, pero hindi ko talaga kaya. Elementary pa lang, nakikita ko na si mama na lang ang laging gumagawa ng paraan para mabuhay kami. Sa umaga naduluto siya ng almusal at ibibenta sa tanghali. And then, pagkakaroon ng bagong lutong ulam, benta na naman. Sa gabi mga ihaw-ihaw. Pero, ang kinakasama niya, wala. Nakikipag-inom ay nakahiga. Ganun lang. Noong una, sinusubukan kong lumapit sa kanya. Pero, hindi ko inaakala na mapapasama pa pala ako. Unang beses, na grade 4 ako, noon akong naranasan yung hindi ko dapat maranasan. Hinawakan ako at kinakasama ni mama sa maselang parte ng katawan ko. Nagulat ako. Lumayo ako sa kanya, wala ako pinagsabihan kasi natatakot ako na baka walang maniwala sa akin. Kasi lagi rin siyang pinapaniwalaan ni mami. Naulit pa yun, no? Naulit. Kapag natutulog ako, nararamdaman ko na lang may humahawak sa akin o tumatabi. Takot ako. Kaya simula nun, hindi ako natutulog ng maaga. Inaabot ako ng madaling araw na gising. Pasiguro ko lang masif ako. Hanggang sa nung second year high school ako, nagdesisyon si mama na mag-abroad para masuportahan kaming lahat at para na rin mabayaran ang mga utang nila. Iyak ako ng iyak noon. Hindi lang kasi dahil aalis si mama, kundi dahil sa takot na may iwan ako kasama yung taong kinakatakutan ko. Wala nang umalis si mama. Pinilit ko na dun tumira sa lola ko. Siyempre nagtataka sila kung bakit wala, kung bakit dun ako pupunta, bakit gusto ko dun matulog, at kung bakit wala naman akong sinasabi, wala naman akong binibigyan na dahilan. High school ako, sa private school pa ako nag-aaral. Pero na-experience ko na hindi kumain sa eskwelahan dahil wala akong pera, kung hindi pa masahila. Na-experience ko na mabutas ang sapatos ko sa buong taon pero wala akong magawa. Kasi si mama, pinapadala niya lahat ng pera niya sa stepdad ko. Tapos yung pera na para sa akin sana, napupunta na lang din sa kanya. Ang inom sa barkada, pang beer house. Dumating na sa point na tinatanong ako ni mama kung bakit ayaw kong tumira kasama ng stepdad ko. Kulay lang ang sagot ko. Nagalit pa siya sa akin. Tapos ayun, umupa siya na apartment na may 2 kwarto. So sumama na ako sa mga kapatid ko. Kasi iniisip ko may kwarto naman eh. Pero yung akala kong safe, hindi pa din pala. Minsan naniligo ako. Napansin ko na may anino sa pintuan.
So sinilip ko kung may tao. Nakita ko siya, nakasilip. So humanap ako ng paraan para matakpan lahat ng siwang ng CR para akong nababaliw ng oras na yon. Nasa tuwing magsi-CR ako, ganoon yung ginagawa ko. Lahat ng butas sinatakpan ko. Pag natutulog kami, nilalagyan ko ng harang yung pintuan para hindi mabuksan. Pero hindi ko alam kung anong demonyo ang sumasabi dun sa tinuturing kong papa. Hindi ko alam kung anong kademonyohan yung may isip niyan. Nagagawa pa rin yung makapasok. Mararamdaman ko na lang, may humayakap sa akin, may humahawak sa akin. Itong mga panahon na yun, daring-diri na ako sa sarili ko. Hanggang mag-college ako na patuloy siyang hipuan at silipan ako. Para akong pipi nun. Awang-awa ko sa sarili ko, hindi ako makapaglaban. Natatakot ako. Hanggang sa hindi ko na kinaya, pumunta ulit ako sa lola ko. Nagagalit sila sa akin bakit daw iniwan ko yung mga kapatid ko sa bahay. At bakit daw palagi akong galit sa sarili kong tatay. Hanggat sa sinabi ko na yung totoong nangyari. Hindi ko naman talaga siya biological father eh. Tatay lang siya ng mga kapatid ko. Kinakasama lang siya ng nanay ko. Iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento o sasabihin sa kanila. Noong una, nagdesisyon ng lola ko na wag mo nang sabihin kay mama kasi malayo siya at maraming iniisip. Pero hindi rin namin kayang itago sa kanya. Kaya sinasabi na rin namin, galit na galit siya. Sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari sa akin. Dumating pa kami sa punto na pinablotter namin siya para hindi na siya makalapit sa akin o sa mga kapatid ko. Pinalayas na siya sa apartment na tinitirhan namin at nakagraduate ako ng college. Year 2015 lumipat kami sa Pampanga. Kaming lahat magkakapatid kasama ng tito ko na kapatid ni mama. Dahil siya yung nag-aalaga sa amin, doon ako nagsimula magtanong kay mama. Sino ba talaga ang tatay ko? O kung saan siya nakatira? Naisip ko siguro okay naman na malaman ko kasi matanda naman na ako eh. Dahil ang bata naman ako, noong una nagtangka ako na tanungin at magsabi ng tungkol sa tatay ko. Pinadapa ako ng lola ko at pinalo. So ayun nga. Sinabi na ni mama mga details tungkol sa tatay ko. Hanggang umumi na siya, sinamaan niya ako na hanapin ang tatay ko. Pero hindi namin nakita. Buti na lang din, may mabait akong boyfriend. Pinangako niya sa akin na hanapin namin ang tatay ko. At tinupad naman niya. Nakita namin siya. Ay bago na siyang pamilya, may anak na siya. Babae din katulad ko. At may sarili na ring mga anak na sa kinakasama niyan. Sobrang saya ako nung finally nakita ko na ang tatay ko. Isi ka,
Finally, after ng lahat ng bangungot na nangyari sa akin, eto na may tatay na ako na mapagsasabihan, mapagsusumbuhan, magtatanggol sa akin. Pero hindi yan yung nangyari. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya ako binalakan. Marami siyang dahilan kasi daw hindi niya alam kung saan na kami nakatira kahit alam naman niya talaga. Kesyo natakot daw siya sa nanay ko, wala daw siyang pera pamasahe, busy daw siya. Maraming dahilan na hinayaan ko na lang. Kanisip ko na lang na punan naman ng nanay ko lahat ng pagkukulang ni. So next day kami doon ng ilang oras. At in-invite na kami sa kanila na mag-dinner. So pumunta kami, sinama ko lahat ng kapatid ko. Kinwento ko kay mama na nakita ko na siya at sobrang saya ko. Nandun na kami, nakikita ko kung paano niya alagaan yung anak niya na kapatid ko. Sobrang alagang-alaga niya at sobrang close sila. Naiinggit ako noon pero hiniisip ko okay na lang. So mahalaga nakita ko na siya. Ilang buwan din lumipas na kakatext kami. Minsan tinatawagan ko siya para mangumusta. Hanggang dumating yung araw na hindi ko inaasahan. So nag-post ako sa FB na nagiging convo namin sa school dahil nag-take ako ng second course para makapag-board exam. So typical first day of class, introduce yourself, keme-keme. So oras ko na mag-introduce, hindi ko alam kung paano ko nasabi na. I am Aika. I only have my mother. Then tinanong ako ng teacher ko bakit mother lang. So pabiro kong sinabi na, kasi po charity worker ang tatay ko. Tapos gusto po niyang bumuhay ng pamilya ng iba. Sabay tawa at sabi ng joke. Dahil natawa din ako, shinare ko sa FB yung convo. Nabasa ng anak ng tatay ko, chinat niya ako, nagalit siya. Hindi ako nagkaroon ng chance magpaliwanag dahil galit agad ang binungad yan. Galit na galit sila. Ignorin ko na lang sana eh. Kasi sabi ko may mali din ako. Pero hindi ko lang kinaya. Nadinamay pati nanay ko. Yung sabi niya ganun daw pa ako pinalaki ng nanay ko. So sinagot ko siya. Kasi alam ko sa sarili ko na walang sino man na may karapatan na sumingin sa nanay ko. Hanggang ngayon hindi sila tumigil. Joined force sila ng nanay niya laban sa akin. Tapos bigla nag-text ang tatay ko dun. Kung nakita ko, naiyak ako. Kasi yung text ng tatay ko para sa akin. Huwag mo nang awayin ang kapatid mo. Walang kahit ano. Yun lang na parang apulhan yung masama. Iyak ako ng iyak nun. Sinabi ko sa kanya, sana naman magpakatatay siya kahit minsan lang. Sabi ng kapatid ko, naiinggit lang daw siguro ako sa kanya. Sabi naman ng nanay niya, naghahabol lang daw kami sa kanila. Sa isip-isip ko, ano bang kailangan naming habulin? E di hamak naman na maayos naman ang buhay namin kaysa sa kanila. Ang daming nasabi. Hanggat nasabi ko na lang sa tatay ko na sana alam niya ang lahat ng mga nangyari sa akin nung iniwan niya kami, nung iniwan niya ako. Hanggang sa hindi na nakatiis si mama. Tinawagan siya at sinabi sa kanya lahat ng nangyari sa akin. Pero wala lang sa kanya, parang wala siyang pakialam.
Napulanan hindi ko na siya kinausap. Though gumawa si mama ng way para magkaayos-ayos kami, pati yung mga kapatid ko. Bilib din naman ako kay mama kasi napakabait niya. Mula nung nakilala ko yung tunay kong tatay, isa lang naman yung hinihintay ko eh. Yung mabati man lang ako o yung puntahan sa araw ng kaarawan ko. Pero ni minsan, hindi niya nagawa. Minsan naisip ko, kasalanan niya lahat to eh. Kung hindi na kami iniwan, hindi sana nakilala ni mama yung lalaking bumaboy sa akin. Kung hindi nga kami iniwan, edi sana kompleto po yung pamilya namin. Kung hindi na kami iniwan, edi sana hindi nag-abroad si mama. Pinipilit kong patawarin siya. Pinipilit kong kalimutan lahat na nangyari sa akin. Pero hindi ko alam. Hindi ko magawa. Napakadaming burden sa loob-loob ko. At nangunguna na yung mga taong nagbigay sa akin ng heartache. At patuloy akong binibigyan ng sakit sa puso ng tatay ko. Hindi ko alam kung tama na sinisisi ko siya kung bakit nangyari sa akin lahat ng to. Pero siya talaga yun eh. Kahit gusto ko na makapagpatawan, hindi ko lang alam kung paano at anong gagawin ko. Ayokong maramdaman to. Itong sakit. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin. That secret file was sent to us by ICOM. Ang dami mababait na nangyari kay ICOM. Sometimes, we are just victims of these bad happenings. But the thing is, how you deal with it. Ano nga bang gagawin mo? How will you respond sa mga masasamang nangyari sa'yo? Ang hirap ng sitwasyon niya, bes. I would love to hear your comments, thoughts, suggestions, valid reactions. Hanapin mo yung Facebook page ko para makapag-comment ka, bes.